Naisip ko na mga bote ng fresh milk na ito, paper lang to eh. Ay gagawin kong punlaan. Total naman ay nag-iisip ako kung saan ko ipupunla yung mga binigay sa aking buto ng talong. So nakita ko itong mga bote ng fresh milk. Paper bottle ito ng fresh milk na gamitan na, ubos na baga ng anak ko kasi nagawa ng donut ang anak ko. So marami siya mga ganito, kada gagawa siya ay bumibili siya ng fresh milk. So nanghinayang naman ako na itapon siya sa ngayon kasi pakiwari ko ay may paggagamitin ako sa kanya na pwede siyang gamitin. Kaya naisip ko na itry siya dito sa pagpupunlaan ko ng buto ng talong at baka pwede naman siyang punlaan, di ba? Kasi ano naman siya eh, yung makapal ang pagkabote niya, katulad yan, ayan na, nabuksan ko na siya, ni cutter ko na siya ng ano. So wala lang siya, hindi ko lang siya lalagyan ng mga butas-butas sa kanyang puwitan para yung sa tubig ba na lumabas kasi didiligan ko lang siya ng tama lang, hindi aapaw yung tubig, hindi sosobra yung tubig, yung tama lang na mabasa yung lupa, na may masisip-sip yung ipupunla ko na buto, na hindi siya malulunod. So kaya ito ay nag-ano ako ng 2 bote ng fresh milk at magta-try ako ng ilang piraso lamang na buto na eggplant dito sa fresh milk na to, dito sa bote ng fresh milk na to. Itatry ko kung makakapagpasibol ako ng buto ng eggplant kasi sa mahal ang bilihin ngayon. Talagang lagi kong iniisip na gumawa ng paraan kung paano makakatipid sa pang-ulam araw-araw. At siguro ay kailangan ko tong linisin para matanggal yung gatas at hindi naman langgamin yung aking ipupunla na buto dito. So at ito na nga, inuhugasan ko na yung 2 bote ng fresh milk para maalis yung kanyang gatas, para hindi puntahan ng mga langgam, no, at kainin yung ating binig kung sakaling siya ay sumibol na. So natapos ko na yung isa, kaya ito namang isang aking hugasan. Talagang makapit pa yung ano, pero hindi naman totally na kumapit yung gatas dun sa loob ng lalagyan kasi fresh milk nga siya eh, kumbaga parang tubig siya na ano, hindi katulad ng gatas na powder. So ngayon ay nalinis ko na, okay na. At ngayon naman ay lalamnan ko na siya ng buhangin. Wala kasi akong garden soil kaya susubukan ko sa buhangin na ito. Ito ay may mga ipot ng manok. Matagal na itong natuyo kaya itatry ko dahil diba pataba rin naman yung ipot ng manok. Kaya dito ako nakaisip na kumuha ng lupa. Meron din siya mga uling-uling. So ito yung kulungan ng aking manok. Hindi pa ako nabili ngayon ng manok kasi tag-ulan eh. Mahirap magkasakitin ng mga manok kasi magkakasipon palagi. So kaya hindi ako nag-aalaga ngayon ng manok. So ayan. Dito ko siya ngayon ikukuha ng buhangin. Itatry ko lang kung makakapagbinhi ako sa pamamagitan ng buhangin. Ayan. Gamit ang fresh milk na paper bottle. Ayan. Itatry ko lang tong paper bottle ng fresh milk. Kasi mahilig Nestle pala ito. Ayan, Nestle milk. Mahilig kasi ang anak ko gumawa ng donut. So, ginagamit niya ay gatas sa paggawa ng donut. Isa sa ginagamit niya. Kaya nakakaipon kami ng mga ganitong klaseng pwedeng paglagyan, no? Naisip ko naman na pwede siyang pagpunlaan ng mga pananim yan. Ang ipupunla ko dito ay yung talong. Magbibinhi ako ng talong sa pamamagitan nitong lupa. Magtatry ako ng buhangin kung
kaya ko magpatubo ng binhi sa pamamagitan ng buhangin na hindi ako gagamit ng garden soil. Ayan, at puno na ng buhangin. So dadalhin ko na siya ngayon sa table na papapatungan ko para malagyan ko siya ng mga seed ng eggplant. Ito yung mga buto na itatanim ko dito sa ginawa kong pagpupunlaan nila. So, binigay lang din sa akin to mga buto ng talong na ito. Kaya naman na nung binigay niya sa akin to, natanggap ko agad, ay agad akong gumawa ng kanilang pagpupunlaan at para masimulan ko nang ipunla yung ilang buto nitong mga eggplant. Maliliit lang sila pero napakarami. So, tatry ko ito dito sa ginawa kong punlaan nila na ko ito'y sisibol. Bahagyan nilagyan ko ng mga konti-konting butas gamit ang aking daliri at 3 piraso bawat butas ang ilalagay ko para ma-reject man yung isa ay may 2 pang natitira na possible na pwedeng tumubo at kung na-reject ang 2 ay meron pang isa na pwede akong asahan na tutubo. So kaya sa isang butas ay 3 piraso ng buto ng eggplant ang inilalagay ko. Ganon din ang pagtatanim ko sa kabilang punlaan. Same process lang talaga. At mababaw lang, kailangan mababaw lang ang pagka mo ng buto para hindi siya masyadong malunod. At tatakpan ng konti ng bahagyan ng lupa. Huwag sobrang baon kasi baka hindi sila makasibol ng maayos. Pagkatapos ay saka ko ito dinidiligan ng bahagya lang. Kailangan nyo mabasa lang yung lupa para mag-moist siya ng tama. Hindi pwedeng sobrang dami ng tubig at dahil baka naman ay malunod yung punla dahil wala itong butas. Kaya bahagya lang ang paglalagay ko ng tubig, yung hindi sobrang dami. Ginagamit kong pandilig ang kamay ko unti-unti para ko konti lang ang patak ng tubig. Kasi kung ibubuhos ko bigla sa pamamagitan ng tabo ay maaaring yung seed na itinanim ko doon sa ilalim ng lupa ay maaari siyang umibabaw. Kaya sinaga ko siya ng paunti-unti gamit ang aking kamay. At ngayon ay ilalagay ko muna dito sa malilim na lugar. Dito sa loob ng kulungan ng aking mga manok ay dito ko muna siya ilalagay upang hindi siya makalaykay ng mga alaga naming manok dahil marami kaming alagang manok na nakapakalat-kalat laang na hindi nakakulong. Kaya para safe ang aking ipinupunla ay dito ko muna siya pasamantala ilalagay habang hindi pa siya sumisibol at pagka siya ay sumibol na ay saka ko siya ilalabas at lalagyan ng bakod upang hindi makalaykay ng mga manok. Pasamantala ay dito muna sila para hindi matuyot agad ang kanilang tubig. At ngayon ay mag-aantay ako ng 3 to 1 week days sa kanilang pagsibol. At kung nagustuhan mo naman ang aking video, ay huwag kalimutan mag-subscribe, hit the bell notification upang ma-update ka ng YouTube kung may bago tayong video. Thanks for watching!